Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Ay nako, hating gabi na. Hindi na ba kayo matutulog dyan, ha? Ruben, saka na tayo mag-usap uli. Ha? Kasi baka inaantok na si Inay. Kailan mo ba talaga ako sasagutin? Matagal na akong nanunuyo sa'yo eh. Hindi ko man mahintay ang kasagutan mo. Natatakot ako, Ruben. Alam mo naman, nang hindi boto sa'yo ang mga magulang ko. Alam ko naman na may pagtingin ka rin naman sa akin. Bakit hindi mo na kasi ako sagutin? Natatakot ako. Baka itakwil ako ng mga magulang ko. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko na mahal mo rin ako. Nababasa ko sa iyong mga mata, Presi. Huwag kang matakot. Kung gusto mo, magtanong tayo. Ha? Naku, lalong hindi pwede, Ruben. Baka anong magawa ng tatay ko sa akin kapag ginawa ko yan? Ang tagal, umalis na sa bayong banig. Dali mo na nga rito yung banig at sa kaunan. Nakakatulong na ako eh. Kaya magpatulong naman kayo. Huli mo nga yung banig at sa kaunan. Sige, Presi. Uuwi na ako. Kung pwede sana, magkita tayo tayo sa labas. Ikaw ba, Vera? Kasi nahiya na akong pumunta dito sa inyo. Huli mo na yung banig at sa kaunan. Puro na lang parinig ng mga magulang mo sa akin. Para tuloy akong lulubog sa kinuupuan ko. Naku, hindi pwede. Hindi nga ako pinapaalis ng bahay eh. Makikipagkita pa ako sa'yo. Ay, sige na. Sige na, umalis ka na. Baka kung ano pang maisipan nilang gawin. Bilisan mo! Maglatag ka na nga rito sa sala-sabi. May tao kasi hindi nakakaintindi para walang naririnig eh. Ay, sandali lang at kukunin ko na. Ano ba? Tagal mo na dyan ah. Sige, Presi, alis na ako. Sa muling pagkikita. Papatinan natin ang ilaw. Grabe naman kayo, Nay, Tay. Halos balutin na ni Ruben ang mukha niya kagabi sa kahihiyan. Todo kasi ang parinig ninyo sa kanya. Oy, Presi ha. Ayaw kongag-Ruben na yun, ang mapapangasawa mo ha. Katulad lang nating mahirap ang buhay. Gaya lang nating magsasaka. Ba, ano bang mapapala mo doon? Mag-isip ka naman. Galing ka na nga sa mahirap. Bagsak mo na naman mahirap. Ano ka ba? Hindi ka ba nag-iisip ha? Ay, oo nga naman, anak. Kita mo naman, may itsura ka. Maganda, sexy. Di hamak na makakabingwit ka ng may kaya sa buhay. Gamitin mo naman yung utak mo. Nang makaahon naman tayo sa kahirapan. Gayahin mo si inay mo. At sino Mayaman naman ako. ang mabibingwit kong mayaman Mayaman na may kaya sa buhay? Mayaman ako sa Hindi naman ako pagmamahal. nakapagkuleyo. High school graduate lang po ako, inay. Sino magkakagusto sa akin na mayaman? At anong ibig mong sabihin ha? Si Ruben ang gusto mo? Mahirap pa ka sa dagang taong yun eh. Ay, grabe naman kayo. Di ba totoo? Kung makapanglait ng tao, bakit? Mayaman ba tayo? Kung makapagsalita kayo parang hindi rin tayo mahirap. Ayun na nga Para hindi na tayo maghirap. Dapat makapag-asawa ka ng may kaya sa buhay. Di pati kami lang na nanay mo, makikinabang din sa ginhawa. Oo nga Gamitin mo yung utak mo. Huwag yung puso mo. Mangarap ka naman kahit papano, Presi. Ewan ko sa inyo. Parang yung na ako binibenta niyo Sasabihan Mukha ka walang ganang kumain pag ganyan kayo pareho. Ay! Presi! Bumalik ka rito! Tapusin mo itong pagkain mo! Ha! Kumain na lang kayo dyan, Tay. Nawalan na ako ng gana. Nako. Ang tigas ng ulo ng anak mo. Bayaan mo na lang muna. Nabigla lang yan sa mga sinabi natin sa kanya.
Ano? Sino naman daw na mayamang lalaki ang gusto nila para sa'yo, Aber? Ewan ko ba dyan, kay nanay at tatay? Parang napakadali naman ang gusto nilang mangyari. Teka. Hoy, diba naliligaw sa'yo si Ruben? Oo, kaso ayaw nila kay Ruben. Kasi kagaya lang naming mahirap. Ha? Ay, ganun ba? Grabe naman sila. Kahit ganun naman si Ruben mabait yun At wala pang bisyo kamo. Masipag pa. Oo nga eh. Pero ang tanong, kung sinagot mo na ba? Paano ko nga sasagutin? Hindi nga sila boto kay Ruben. Kung mahal mo naman siya, di magtanan na kayo? Ano? Yun nga din ang sabi niya. Pero takot ako. Baka itapil ako nila tatay at nanay. Ay, bahala ka dyan. Mahal mo naman ata siya Bakit hindi mo sundin ang tibok ng puso mo? Ay, basta, takot akong gawin ang bagay na yan, friend. Bahala na talaga. Namang manligaw nito. Magandang hapon po, Aling Birang. Nandyan po ba si Presi? Ano naman kaya ang kinaganda ng hapon ngayon? Ay, nandyan siya. O sige, tuloy ka na. Ay, Prese! Ay, Prese, ay, bisita kang dumating! Nagparinig na naman sila. Kung hindi ko lang talaga mahal si Presi, hindi na ako magtsatsagaan ganito. Ay, ikaw pala, Ruben. Tuloy ka. Tuloy ka. Hanggang tayo na ang ngiti. Makaalis na nga dito sa sala. Nay, may sinasabi po ba kayo? Ay, wala. Sabi ko, patuloyin mo na yung bisita mo. Talagang inurit pa. Ay. Pasensya ka na ha, sa nanay ko, Ruben. Ano pa nga bang magagawa ko Alam ko naman na ayaw nila sa akin. Kahit ano pang gawin nilang parinig dyan, ilalabas ko na lang sa kaliwang tainga ko. Ako tuloy itong nahihiya sa iyo ang aga mo namang dumalaw ngayon Buti na to. Baka paggabi na naman ako pumunta rito. Latagan na naman ako ng balik ng tatay mo dito sa salas. Ikaw naman, hindi ka na nasanay sa kanila? Sinasanay ko na nga ang sarili ko At kinakapalan ko na ang mukha ko sa pagpunta ko dito. Ikaw naman kasi. Ba't di mo pa kasi ako sagutin? Patuloy, magtanan tayo. Tumigil ka nga dyan ng kasasabi ng tanan. Sinabi ko naman sa iyo na hindi pwede Kaya pwede ba? Huwag mo nang pinipilit yung gusto mong mangyari. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang... Dalpo! Dalpo! Bahe, sino kaya itong dumating? Parang hindi ko mabusisan Dalpo! Dalpo! Ay, nariyan na! Sandali lang at saka nariyan na! Ay, sino po ba sila? Dulpo, hindi mo na ba ako nakikilala? Teka ta... oh,
nga, ikaw ba si... si... Ako si Fredo. Ah. Yung dating kaibigan mo noon. Ay, ikaw pala! Ay, sus, Mariusip ka. Ang tagal nating hindi nagkita. Halika, tuloy ka. Tuloy ka, kaibigan. Ay, tingnan mo nga naman ang panahon na to. Bilis! Kamusta na pala ang buhay mo ngayon, Dolpo? Ay, eto, wala pa rin pagbabago. Wala pa rin asenso sa buhay. Tulad ng dati, magsasaka pa rin hanggang ngayon. Nasaan pala ang asawa mo, si Birang? Wala ba dito? Ay, nasa bukid siya ngayon. Kasama yung dalaga namin. Ay, mabutit na abutan mo pa ko rito sa bahay eh. Susunod kasi ako sa bukid. Ay, kumusta naman ang buhay mo ha? Ay, ilan bang naging anak niyo ng asawa mo? Dalawa lang. Dalawa lang naging anak namin ng aking misis. At pareho nang may pamilya sila. Di mo alam siguro na ako'y matagal na biyudo. Ay, ayan ang hindi ko alam talaga. Ay, teka nga. Nasaan ba yung mga anak mo? Nasa Amerika na silang pareho. Magandang pagkakataon ito ha. Pag nagkataon maghahanap ng mapapangasawa nito. Irito ko ang anak ko rito. Tama! Yayaman din ako. Totoo ba yung sinasabi mo, Adolfo? Ay, oo, Berang. Ay, big time pala ngayon yung kaibigan ko. Biyudo na daw siya. Matagal na. At yung dalawang anak daw niya, nasa Amerika na. At maski siya, pabalik-balik na lang sa Amerika. Tamang-tama. Kung halimbawang maghanap siya ng mapapangasawa niya, sabihin mo yung anak niya lang dati. Oo, huwag kang mag-alala. Kung bahala dyan na biskarte, huwag kang magmadali. Manahimik ka lang muna dyan. Naintindihan mo, Birang? Prese, anak! Halika nga dito! Prese! Yan bang anak mo, kaibigan? Uni ka ihalak. Nag-iisang anak. Bakit po, Itay? Halika nga dito. Maupo ka, anak, dito. Maupo ka. Ipakikilala ko sa'yo itong dati kong kaibigan. Si Fredo. Fredo. Si Prese, ang aking anak. Uni ka ihaya. Prese, si Fredo. Ngayon ko lang malaman na may maganda ka palang anak doon. Ako pa. Iha, ako pala si Fredo. Nagagala kitang makilala. Ganon din po ako. Sige po, kasi may ginagawa po ako sa kusina. Ganun ba? Sige lang, Presi. Okay lang. Wow. Ano? Ang ganda pala ng anak mo, Dulpo. Sexy pa. Dalagang Pilipina ang dating. Sinabi mo pa, lahi kami ng mga magaganda, gwapo. Teka, wala nga bang magagalit? Kung sakaling liligawan ko yung anak mo, Dulpo? Ito na yung pagkakataon na matagal ko nang hinihintay. Dulpo? Ba't di ka na makaimik dyan? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Bakit masinabi ka ba, Fredo? Hindi mo nga narinig. Sabi ko, wala bang magagalit kung sakaling liligawan ko yung anak mo? Ayun ba?
Walang magagalit yan. Kasi naman, wala pa yung boyfriend, yung dalaga ko. At kung ikaw ang maliligaw sa anak ko, ay sus, 100% pasado ka kaagad sa akin, Fredaw. Ikaw pa? Yan. Sinabi mo yan. Oo. Magiging binan pala kita pagdating ng araw. Oo. Kaya, umpisahan mo nang tumawag ng tatay sa akin, Pinido. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ano po, Tay? Si Mang Fredo? Nakipag-compromise kayo sa kanya? Oo! Bakit may aral ka ba? Ayaw mo nun? Magiging maganda ang buhay mo kapag siyang gugustuhin mo? Hindi. Ayaw ko po, Tay. Isipin niyo naman. Para ko na po siyang ama. At isa pa, hindi ko po siya mahal. Ay, gaga! Ayaw mo doon! Hindi ka na maghihirap sa buhay mo! At sinong gusto mo? Si Robert? Anong ipapakain niya sa'yo, ha? At magmula ngayon, huwag ka nagtatanggap ng ibang maliligaw mo, dito sa bahay. Kung ayaw mo na maghalo ang balat sa tinalupan. Ikaw, kapag aakyat ng ligaw si Fredo dito, paghiharapan mo ng mabuti, Kung ayaw mong tamaan ka sa akin, narinig mo! Tao po! Andrea? Sino kaya yung dumating? Andrea! Sandali lang, nariyan na. Ay, ikaw pala, Ruben. Oh, bakit napasugod ka dito? Halika, tuloy ka pala. Salamat, Andrea. Sige, mapo ka. Siya nga pala. Bakit? Anong kailangan mo? Nag-aalala ako. Dahil nagpunta ko kila Presi. Ayaw na akong patuloy ng mga magulang niya. Pwedeng tulungan mo ako sa kanya, Andrea. Gusto ko siyang makausap eh. Ay naku, nagpunta siya dito nung nakarang araw. May malaki siyang problema sa ngayon. Ha? Ano yun? Sinabi ba niya sa'yo? Pilit daw siyang inirereto dun sa matandang kaibigan ng tatay niya na isang biyudo at mayaman. Ano? Gusto din ba niya? Yung matandang yun? Hindi nga niya gusto eh. Pero malamang mapapasunod din yun ng mga magulang niya. Alam mo naman yun, masunurin sa mga magulang. Ano? Paano na ako yan? Ay, huwag ka munang mag-alala. Hindi pa naman sila ikakasal eh. Kapag nabigo ko kay Presi, isinusumpa ko. Hindi na ako mag-aasawa pa. Kasi siya lang talaga ang babaeng mahal ko. Siya lang at wala ng iba. Siya lang. Ang dami naman itong dala mong grocery, Fredo. Salamat nag-abala ka pa. Wala yan. Para yan lang. Salamat. Kunti pa nga yan kung tutuusin eh. Presi, ito naman ang para sa'yo. Chocolates at bulaklak. At ito po, kwintas. Para din sa'yo to. Tanggapin mo, Presi. Tanggapin mo yan. Teka, isusunod natin sa leeg mo. Huwag niyo na po akong bibigyan yan. Kasi hindi ko naman kailangan yan eh. Tanggapin mo na lang. Talagang binili ko ito para sa'yo. Ay naku naman anak, tanggapin mo na kasi. Huwag ka nang magpakipot. Sige, kung ayaw mo nga, isuot ko sa leeg mo. Ito, tanggapin mo na lang. Salamat po. Kumusta naman ang kalagayan ko dyan sa puso mo?
May maasahan pa ako. Hindi naman kaagad-agad, Mang Fredo. Pag-iisipan ko pa po. Ayaw at sa gusto mo! Susunod ka sa gusto namin! Kung ayaw mong mapasama ka, narinig mo! Itay, hindi ko po siya mahal. Paano yun namang binibentang pag-ibig ko sa kanya? Wala ba akong karapatang pumili kung sinong gusto ko? Ay, Kaga! Ikaw ang iniisip namin. Para naman, mapaganda ang buhay mo! Totoo yan! Nay, Tay, Katal. para nyo na rin akong pinapatay sa ginagawa ninyo. Kayamanan lang ba ang mahalaga sa inyo? Paano naman po ako? Paano ako? Napag-usapan na namin ang tungkol sa kasal ninyo. Ha! Wala nang bawian ito. Hindi na pwedeng yun, oh! Wala nang bawian! Narinig mo? Pakakasal kayong dalawa ni Fredo! Hindi! Hindi! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Wala na akong magagawa, Andrea. Namanhikan na pala ang matandang yun. At ikakasal na sila sa susunod na buwan. Ang sakit. Ang sakit talaga. Ang babaeng pinagkamamahal ko, hindi na kailanman mapapasa akin. Hoy, tama na yan. Tanggapin mo na kasi na talagang hindi kayo ang magkapalaran ni Tracy. Para ka namang hindi lalaking yan eh. Tama na nga yan. Sikmang lumagay sa kalagayan ko ngayon, Andrea. Talagang labis na masasaktan sa nangyari. Ibaling mo na lang sa iba kasi ang pagtingin mo. Marami pa namang babae dyan eh. Ikaw naman. Wala siyang kapalit sa puso ko, Andrea. Maghihintay ako. Maghihintay ako kahit kailan pa man. Happy wedding sa inyong dalawa, ha? Maraming salamat. Salamat, Andrea. Ay, maligayang pagbate sa inyong mag-anak. Maligayang pagbati sa inyo, Fredo, Prese. Maraming salamat po, Tay. Presi, bakit hindi mo pinaglaban ang sarili mo? Alam mo naman na mahal kita. Kung nagpasya ka sana naman na sumama sa akin, hindi na ako magdurusa ng ganito. Presi, napakasakit ang nangyari sa ating dalawa. Sabagay, hindi ko naman masisisi ang mga magulang ko. Sapagkat iniisip din nila ang magiging kinabukasan mo. At sana, maging maligaya ka sa piling ng lalaking pinalit mo sa akin. Hangad ko na lamang ang kaligayahan mo sa kanya. Hangad ko ang kaligayahan mo, Presi.
Percy, unang gabi natin ngayon. Alam mo naman, na hindi talaga kita mahal. Sinunod ko lang ang gusto ng aking mga magulang. Gawin mo lang gusto mo sa akin bilang asawa mo. Maangkin mo ang buo kong katawan, pero hindi ang puso ko. Pasasalamat. Matututunan mo rin akong mahalin. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Lahat gagawin ko para sa iyo. At para rin sa mga magulang mo. Huwag ka nang malungkot. Dahil paliligayahin kita sa gabing ito. Percy, ang bango-bango mo. Percy. Kumain ka lang, Harya. Pagkatapos nating mag-almusal, pupunta tayo sa mall. Kaya bibili tayo ng mga gamit mo. Huwag na. Ikaw na lang mag-isa. Kung tinatamad ka lumabas, sige. Ako na lang mag-isa ang pupunta. Ako nang bahalang bumili ng mga para sa'yo. Ikaw na lang ang bahala. Dito na lang ako sa bahay. Sige na, Harriet. Maliligo na ako. Inday! Inday! Ano po yun, sir? Mamaya, ipagluto mo ang senyora mo ng masarap na ulam, ha? Maglaga ka ng karinang baka. Nandun sa ref. Opo, sir, opo. Sige, kumain ka lang dyan, Harry. Sige. Inday. Asikasuhin mo ang asawa ko, ha? Alagaan mo yan. Ay, opo, sir. Huwag po kayong mag-alala. Ano tayo? Maghanap kayo ng karpintero at papagawa natin itong bahay nyo, yung konkreto na, para mabago naman ang tirahan nyo, tayo. Ito talaga, Fredo. Ipagpapatayo mo kami ng bahay na bago. Tayo naman. Ano ba sa tingin nyo? Nagbibiro lang ako? Papabago ko itong bahay nyo para gumanda-ganda naman ang iyong tirahan. Sige. Hayaan mo na kukuha ko ng mga magagaling na gagawa ng bahay. Yung kakilala kong karpintero. Huwag mo namang pamihasain sina Itay. Halos lahat na lang binibigay mo. Hani naman, kaligayahan ko yung magbigay sa kanila. At saka isa pa, hindi naman sila iba sa atin, di ba? Mga magulang mo sila. Ang laki naman ng bahay na pinapagawa mo sa kanila. Dadalawa lang naman sila. Ang dami mo namang sinasabi. Hindi ka na nga dito. Ganyan ka naman lagi. Pag may sinasabi ako, baliwala lang sa'yo. Baka maubos ang pera mo niyan. Marami tayong pera. Hindi basta-basta mauubos. Basta sa ayaw at sa gusto mo, patatapos ko yung bahay para kila tatay at nanay. Ay, bahala ka na nga. Pera mo naman eh. Ano, nagustuhan mo ba yung mga binili kong mga damit mo? Oo. Salamat nga pala ha. Magaganda. Alam mo palang pumili eh.
Sa susunod na ibibilhan kita, ay mga alahas naman ang bibilhin ko para sa iyo. Lahat gagawin ko para mapaligayan naman kita. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Oh, ang ganda naman pala ng bahay na inuupahan niyo. At kumpleto pala kayo ng mga gamit. Ay, siya nga pala. Kumusta naman ang pagsasama niyong mag-asawa? Mabuti naman po, inay. Ay, kumusta naman si Fredo? Mabait ba naman siya sa'yo, ha? Mabait naman. Talaga namang ganoon. Pagbago pa ang mag-asawa, di ba, Nay? Oh, kita mo, di naging maganda ang buhay mo ngayon. At saka may katulong ka pa. Hindi naman kayang ibigay ng yaman ang totoong kaligayahan mo sa buhay. Kahit na hinihigaan mo na ang salapi, kung hindi mo naman talaga mahal ang taong pinakasalan mo, wala rin, Nay. Ay, nako. Ang importante, hindi ka naghihirap sa buhay mo. At nabibili mo ang lahat ng mga gusto mo. Hayaan mo, darating din ang araw na matututunan mo ring mahalin si Fredo. Ewan ko, Nay. Kung darating pa kaya ang araw na yon, ewan ko lang talaga, inay. O tay, tapos na ang bahay ninyo. Ano pa ba ang kulang? Abay, sobra-sobra na ito, Fredo. Salamat sa lahat. Kayo naman tay. Ayos lang yun. Lahat gagawin ko para sa inyo. Oh, baka wala na kayong pera dyan. Heto tay. Pera ninyo ni nanay. Tsaka may pang-inom na kayo dyan. Salamat kung gusto mo mag-inuman tayo mamaya. Sa susunod na lang. Sa susunod na lang na punta ko dito tayo. Isasama ko si Presi. At dito kami matutulog. Ay, Fredo, Adolfo. Halina kayo dito sa kusina. At kumain na tayo. Halika na muna, Fredo. Kakain na raw, sabi ng nanay mo. Halina. Sige, halina kayo. Dahil masama daw ang tumanggi sa grasya. Kita mo, pag si Ruben ang napangasawa ng anak natin, di hindi tayo magkakabahay ng ganito kalaki. Tingnan mo nga. Ay, oo nga Buti nga, napasunod natin si Praise Kapag hindi, wala itong tinatamasa natin ngayong kaginhawaan sa buhay. Hulog ng langit sa atin ang ating marugang bilang. Sinabi mo pa, Dolpo. Ang yaman kaya ng manugang natin. Magkano po ang isang kilong kaninang bakan? 400 po ang isang kilong naman po, sir. Oh, Presi, kumusta ka na? Hoy, ikaw pala, Ruben. Mabuti naman. Ikaw, kumusta ka na rin? Pakibalot na lang manang yung binili ko. Apo, sir. Magkano po dito? Halika na. Kung kani-kanino ka nakikipag-usap. Aray ko! Ano ba? Sige, Presi. Kung kasama mo ako, ayaw na ayaw kung nakikipag-usap ka, lalo na sa lalaki. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Nasasaktan ako! At saka, ano bang masama
doon. Kausap lang naman. Kaya na! Basta ayaw kung may kausap ka. Lalo na paglalaki. Naiintindihan mo? Aray ko, Huwag mo akong sinasagot-sagot, ha? ano bang kasalanan ko sa'yo? Ayaw kong tumitingin ka pa sa ibang lalaki. Dahil pagmamayari na kita, akin ka lang. Tandaan mo yan. Wala naman akong ginagawang masama ah. Parang pinansin ko lang. Ang dati kong kaibigan, nagalit ka na agad. Kaibigan? O dating nanligaw sa'yo? Nanligaw lang, pero hindi ko yung naging BF. Naging boyfriend mo man o hindi, wala akong pakialam. Basta iwasan mo na ang lalaki yun. Nagkakaintindihan ba tayo? Magmula ngayon, dito ka lang sa bahay. Iuwi ko ng lahat ng mga kailangan. Huwag kang lalabas. Inday! Ano po yun, sir? May pupuntahan ako mamaya. Babantayan mo ang senyora mo, ha? Huwag mo siyang palalabasin ng bahay. Ay, oo po, sir. Ako po, sir. Ay, ako na pong bahala kay senyora. At mamaya, ipaghanda mo siya ng masarap na ulam. Ay, opo, sir. Sige, honey. Aalis muna ako. Sorry na. Huwag ka nang magtatampo sa akin. Sige. Maiwan ko na kayo dyan. Ay, naku, ma'am. Ano pong nangyari dyan sa mukha nyo? Para pong namamaga. Ay, sinaktan ba kayo ni sir, ma'am? Hindi ko kalain. Napakasiloso pala ng sir mo. Ha? Ay, grabe, ma'am. Sobrang siloso yan talaga. Ay, naku, ma'am. Bakit ba kayo napunta sa taong yan? Ang mga magulang ko kasi, sila ang may gusto. Kaya nakasal kami. Ay, ganun ba, ma'am? Ay, kawawa naman po kayo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang... Honey, ito. Binilhan kita ng mga alahas mo. May ternong hikaw pa yan, ha? Pansin mo naman ako. Di ba, nag-sorry na ako sa'yo? Hindi mo pa ba ako papatawad? Bakit mo ko sinasaktan? Naging mabuti naman ako sa iyo ah. Ginagalit mo na naman ko eh. Sinabi ko na sa'yo na akin ka lang. Akin ka lang! Akin ka lang! Aray ko! Akin ka lang! Bango-bango mo. Mo akong hinangin. Sadista ka pala. Sadista ka pala. Yan. Masarap romansahin kapag tulog.
naku po. Ay, marami po kayong pasa. Ang dami po. Nasaan ang sir mo? Ay, umalis po ng maaga, ma'am. Ay, ano bang ginawa ni sir sa inyo, ma'am? Ba't kayo nagkaganyan? Naku po. Gupit na ako ng sinuruan. Marami ng Naku, ma'am, kawawa naman po kayo. Ano ba naman yung si sir? Hindi na naawa sa inyo. Ay, ma'am, kailangan ninyong uminom ng gamot nang mawala yung sakit ng katawan nyo. Kawawa naman po kayo, ma'am. Dahil hirap na. Ay, sadista pala si Sir Fredo. Fredo, akala ko ba isasama mo si Presi dito? Tinatamad daw po siya, tay. Masama daw ang pakiramdam niya. Baka naman naglilihi na siya, ha? Hindi pa, tay. Hindi pa nakakabuo. Sana naman gawin niyo kami ng magiging apo namin para naman masaya. Huwag po kayong mag-alala. Darating din tayo dyan, tay. Heto. Merienda muna kayong dalawa habang kayo'y nagkwekwentuhan dyan. Yan. Nagabala pa kayo, nay. Oo nga. Ay, siya nga pala. Kumusta na pala si Presi? Abay, isama mo naman siya dito minsan, ha? Amo po, nay. Huwag kayong mag-alala sa kanya. Dahil maganda naman ang kalagayan niya doon. Kayo na naman si Sir. Kinagupit na naman si Ma'am. Ay, kawawa naman si Ma'am. Hindi yata alam ng mga magulang ni Ma'am ang mga nangyayari. Huwag kang magkalala. Kapalit naman ng bawat sakit sa katawan mo. Iligaya. Ngayon, dadalhin kita sa langit, Presi. Huwag kang magkakamaling magsumbong. Dahil malilintikan ka sa akin. Kinahinatnan ng buhay ko. Hindi ko alam na sadista pala si Fredo. Si tatay at nanay. Sila ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kung hindi sana nila ako pinilit na ipakasal kay Fredo, hindi ko sasabitin ang ganitong buhay. Paano na ako ngayon? Paano ko matatakasan ang lahat ng ito? Paano? Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, ipindot muna yung subscribe button kung gusto mo ka ng ganitong mga drama. Maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin.
Andrea, kumusta na pala si Presi? Nakikita mo ba siya? Ay naku, hindi na. Matagal nang hindi ko siya nakikita, Ruben. Ikaw, nakita mo na ba siya? Nakita ko minsan sa may palengke. Yung asawa niya pala, masyadong seloso. Ha? Paano mo naman alam? Kasama niya yung asawa niya. Pinansin ko lang si Presi. Aba, bigla na lang hinatak siya ng asawa niya. Hinila-hila pa. Ano? Ganun ba? Wala ka? Baka naman sinasaktan niya si Presi, ha? Huwag siyang magkakamaling saktan si Presi. Baka mapatay ko siya. Hoy, tumigil ka nga dyan. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sir, kawawa naman po si Ma'am Presi. Tignan niyo po siya. Ang daming pasa. Hoy, ikaw, Inday. Itikom mo lang yung bibig mo. At wala kang pagsasabihan na kahit na kanino. Malinaw. Ay, oo po sir, opo. Opo. Sige, gamutin mo yan. At dalhan mo na rin siya ng makakain dito sa loob ng kwarto. Dali mo! Ay, opo sir, opo. Pasensya ka na, Presi. Ganito talaga ang paraan ng pagmamahal ko. Ayoko na. Suko na po. Ayoko na. Maawa ka. Kung talagang mahal mo ko, patayin mo na lang ako. Tay, Nay, heto, nag-grocery na ako ng para sa inyo. Abay, ay nako, maraming salamat naman, Fredo, at hindi mo kami nakakalimutan. Ay, sobra-sobra na ang mga binibigay mo sa amin. Oo nga. Teka nga, kalabisan na yata kami sa iyo. Nakakahiya na, Fredo. Huwag na kayong mahiya, Tay. Talagang para sa inyo yan. Ay, para na kami nahiya kasi sa iyo eh. Huwag nyo nang iisipin yan, Tay. Basta pag may binigay ako sa inyo, tanggapin nyo naman. Si Presi nga pala. Kumusta na siya? Okay lang naman siya, Tay. Huwag kayong mag-alala sa kanya. Narinig mo, Bilang. Nasa mabuti siyang kalagayan. Ganun ba? Parang anak natin eh. Ma'am, kumain lang kayo ha. Nang sa ganun lumakas kayo. Aman, busog na ako. Ma'am, kunti lang yung kinain nyo Tama na yun. Busog na ako talaga. Ay, nasa inyo yan, ma'am. Dito lang kayo ha. At may gagawin pa ako sa kusina. Sige po, ma'am. Sige lang, Inday. Napakasadista pala ng Fredo na ito. Kung noon sana'y nagipagtanan na ako kay Ruben, hindi ko na sana sinabit pa ang ganitong buhay ko. Kasalanan niyo ito, Tay. Kundi dahil sa inyo, hindi naging miserable ang buhay ko. Kayo ang may kasalanan ng lahat ng to. Nagpasilaw kayo sa salapi nung
Alfredo na yun. Hindi niyo na inisip ang magiging kalagayan ko. Abay, ang bait talaga ng lunugong natin, ano Abera? Sinabi mo pa. Oo naman. Kung di yun mabait, hindi tayo ipagpapatayo ng malaking bahay. Abay, oo nga, no? At talagang napakaswerte ng anak natin sa kanya, no? Sinabi mo pa. Ay, sunod pa ang layaw niya. Ay, syempre, ha? Kumusta na nga pala si Tracy? Halos hindi ko na siya nakikita. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Walang hiyang matanundang yun. Naggagawa pang saktan yata si Tracy. Ay, di bale. Balang araw, malalaman din namin ang lahat kung ano na ba talaga ang kalagayan ni Tracy. Si Presi yun ah. Ba't parang malungkot siya? Lalapitan ko siya. Presi! Ruben, patawarin mo ako. Nagkamali ako ng desisyon sa buhay. Kumusta ka na? Maligaya ka ba sa piling ng asawa mo ngayon? Maligaya na ako. Kaya huwag mo na akong alalahanin pa. Kung maligaya ka, anong ibig sabihin ng mga luhang yan? Sige, uwi na ako. Hinahanap na ako ng aking asawa. Paalam, Ruben. Presi, sandali lang! Presi! Mag-usap muna tayo! Sandali lang! Presi! 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 Bakit ganun ang panaginip ko kay Presi? Kumusta na kaya siya? Ano na kaya ang kalagayan niya ngayon? Sana naman walang problema para hindi naman ako gaanong mag-alala. Magmula nang tayo'y di na nagkita, Pagbigyan mo na kasi ako. Napakawalang hiya mo pala. Masyado mo nang binabago yung pagkatao ko. Ba't di mo na ako pakawalan? Total, pinagsawaan mo na rin ako. Marami ka pang sinasabi. Hindi natulog ka tuloy. Ngayon, papapakin na kita. Aling Birang, hindi niyo pa ba dinadalaw si Presi doon sa kanila?
Bakit? Pati yata si Presi, hindi nagpupunta dito. Anong birang? Dalawin niyo naman siya. Nang sa ganun malaman niyo naman po ang kalagayan niya doon. Ay, sino ka ba para pangunahan ako, Abe? Alam ko na hindi pababayaan ni Fredo ang aming anak. Naku, Aling Berang, huwag niyo naman pong mamasamain ang sinabi ko. Nagmamalasakit lang po kasi ako. Hay, umalis ka na nga! Inaabala mo lang ako kung ano-anong sinasabi mo. Wala namang kabuluhan! Umalis ka na nga! Buisit! Sir, maawa po naman kayo kay ma'am. Ay, palabasin nyo na naman po siya. Huwag kang mangingialam, Inday. Sir. Kung ayaw mong tabaan ka sa akin. Ay, sir, hindi po ba kayo naawa kay ma'am? Nung una po, ang bait-bait po ninyo sa kanya. Bakit po kayo nagkaganon? Hayaan mo siya dyan na magmakawa. Titigil din yan pag napagod. Ay, sir! Saan po kayo pupunta? Sir! Ay, demonyong matanda ka. Kapag nagkatupak ako sa ulo, ay, talagang lalasunin kita. Oh, anak, ikaw pala. Kumusta na kayo dyan? Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Oo. Hayaan nyo. Pagbalik ko dyan sa Amerika, dadalhin ko na ang stepmother niya dyan. Lalakarin ko na ang mga papeles namin. Para sa lalong madaling panahon, maka-flight na kami papunta dyan. Oo. Sige. Bye. Kailangan maiayos ko muna si Presi. Nang sa ganun hindi mahalatang sinasaktan ko siya. Tama. Aamuin ko siya. At nang sa ganun, bumalik ang dati niyang sigla. Presi, iayos mo muna yung sarili mo. Kailangan magpataba ka. Kumain kang mabuti. At sorry na. Pangako, hindi na kita sasaktan. Siya nga pala. Tumawag yung anak kong panganay. Tinatawag na tayo dun sa Amerika. Doon na tayo maninirahan. Ayaw kong sumama sa iyo doon. Dito na lang ako. Ibalik mo na lang ako sa mga magulang ko. Hindi pwedeng hindi ka sasama. Gusto ka raw makita ng mga anak ko doon. Huwag ka nang umiyak. Patawarin mo na ako, Sige na, tahan na. Ay, naku ma'am, ganyan po. Magpalakas po kayo. Imagine, makakarating na po kayo ng Amerika? Paano akong sasama sa sir mo?
Kung ganito rin lang na palagi niya akong sinasaktan, di lalo na siguro pag malayo na ako dito sa amin. Paano po yan, ma'am? Hindi po kayo sasama kay sir? Hindi ko pa alam, Inday. Pag-iisipan ko pa kung sasama ba ako o hindi. Bakit ngayon ka lang nagpunta dito? Teka nga, bakit ba madalang ka ditong pumasyal? Wala lang, Nay. Tinatamad lang po akong kumala. Ay, kumusta naman ang pagsasama niyong mag-asawa? Ayos lang naman po, Inay. Ay, teka, matanong lang kita. Hindi ka ba niya sinasaktan, ha? Nay, ano ba namang klaseng tanong yan? Hindi naman. Ay, salamat naman kung gano'n at hindi ka pala niya sinasaktan eh. Eh, siya nga pala. Nagkapetisyon ka na pala sa Amerika? Oh, bakit napabuntong hininga ka dyan? May problema pa? Wala, Inay. Ay, nako, anak. Makakarating ka na ng Amerika. At sigurado, pagdating mo dito, malaki na ang pinagbago mo. Siguradong gaganda kang lalo doon. At puputi ka pa. Kung alam ninyo lang ang naging buhay ko sa piling ng gustong-gusto niyong mangkang. Kung alam niyo lang. Pagbigyan mo na kasi ako. Napakawalang hiya mo pala. Masyado mo nang binabago yung pagkatao ko. Ba't di mo na ako pakawalan? Total, pinagsawaan mo na rin ako. Marami ka pang sinasabi. Di na tulog ka tuloy. Ngayon, papapakin na kita. Aling Birang, hindi niyo pa ba dinadalaw si Presi doon sa kanila? Hay! Hindi! Bakit? Pati yata si Presi, hindi nagpupunta dito? Aling Birang, dalawin niyo naman siya. Nang sa ganun malaman niyo naman po ang kalagayan niya doon. Ay, sino ka ba para pangunahan ako, be? Alam ko na hindi pababayaan ni Fredo ang aming anak. Naku, Aling Birang, huwag niyo naman pong mamasamain ang sinabi ko. Nagmamalasakit lang po kasi ako. Hay, umalis ka na nga. Inaabala mo lang ako eh. Kung ano-anong sinasabi mo, wala namang kabuluhan. Umalis ka na nga, buisit! Maawa po naman kayo kay ma'am. Ay, palabasin nyo na naman po siya. Huwag kang mangingialam, Inday. Sir. Kung ayaw mong tamaan ka sa akin. Ay, sir, hindi po ba kayo naawa kay ma'am? Nung una po, ang bait-bait po ninyo sa kanya. Bakit po kayo nagkaganon? Hayaan mo siya dyan na magmakawa. Titigil din yan pag napagod. Ay, sir! Saan po kayo pupunta? Sir! Ay, demonyong matanda ka. Kapag nagkatupak ako sa ulo, ay, talagang lalasunin kita.
anak, ikaw pala. Kumusta na kayo dyan? Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Oo. Hayaan nyo. Pagbalik ko dyan sa Amerika, dadalhin ko na ang stepmother niyo dyan. Lalakarin ko na ang mga papeles namin. Para sa lalong madaling panahon, maka-flight na kami papunta dyan. Oo. Sige. Bye. Kailangan maiayos ko muna si Presi. Nang sa ganun, hindi mahalatang sinasaktan ko siya. Tama. Aamuin ko siya. At nang sa ganun, bumalik ang dati niyang sigla. Presi, iayos mo muna yung sarili mo. Kailangan magpataba ka. Kumain kang mabuti. At sorry na. Pangako, hindi na kita sasaktan. Siya nga pala. Tumawag yung anak kong panganay. Tinatawag na tayo dun sa Amerika. Doon na tayo maninirahan. Ayaw kong sumama sa iyo doon. Dito na lang ako. Ibalik mo na lang ako sa mga magulang ko. Hindi pwedeng hindi ka sasama. Gusto ka raw makita ng mga anak ko doon. Huwag ka nang umiyak. Patawarin mo na ako, ha? Sige na, tahan na. Naku ma'am, ganyan po. Magpalakas po kayo. Imagine, makakarating na po kayo ng Amerika? Paano akong sasama sa sir mo? Kung ganito rin lang na palagi niya akong sinasaktan. Di lalo na, siguro, pag malayo na ako dito sa amin. Paano po yan ma'am? Hindi po kayo sasama kay sir? Hindi ko pa alam, Inday. Pag-iisipan ko pa kung sasama ba ako o hindi. Bakit ngayon ka lang nagpunta dito? Teka nga, bakit ba madalang ka ditong pumasyal? Wala lang, Nay. Tinatamad lang po akong gumala. Ay, kumusta naman ang pagsasama niyong mag-asawa? Ayos lang naman po, Inay. Ay, teka, matanong lang kita. Hindi ka ba niya sinasaktan, ha? Nay, ano ba namang klaseng tanong yan? Hindi naman. Ay, salamat naman kung gano'n at hindi ka pala niya sinasaktan eh. Siya nga pala, nagkapetisyon ka na pala sa Amerika? Oh, bakit? Napabuntong hininga ka dyan? May problema ba? Wala, Nay. Nako, makakarating ka na ng Amerika, anak. Sigurado, pagdating mo dito, ay malaki na ang pinagbago mo. Ay sigurado, lalo kang gaganda doon at puputi ka pa. Kung alam niyo lang ang naging buhay ko sa piling ng gustong gusto niyong manuka. Kung alam niyo lang, Nay. Oh, bakit? Bubulong-bulong ka dyan.
Ay, hindi ka ba sinasabi sa amin, ha, ng tatay mo? Hoy, sabihin mo nga ang totoo. Wala ha. Wala naman akong sinasabi, Nay. Wala. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ang ibig ninyong sabihin, ma'am? Sa lahat ng tanong ng nanay mo sa'yo? Lahat? Wala kang sinagot? Ma'am, pagkakataon mo lang magsumbong. Bakit hindi mo pa ginawa? Natatakot ako, Inday. Alam mo naman, may kayang sir mo. Ha? Sa bagay. Naunawaan ko po ang ibig niyong sabihin, ma'am. Pero, habang buhay niyo na lamang bang itatago sa mga magulang niyo yan? Ang dali mong nakarecover, honey. Ganyan, kumain ka na kumain. Para pagpunta natin sa Amerika, mataba ka na. Hiling ko lang sa iyo. Sana, dito na lang ako. Ayaw kong sumama sa Amerika. Bakit? Ayaw mo ba makilala ang mga anak ko? Hintayin ko na lang ang pagbabalik mo dito. Wag na. Hindi na rin ako aalis. Kung ganon, ka naman pag-alis ko dito, habang wala ko iputan mo ako sa ulo. Saka na lang ako pupunta doon kapag nakumbinsi na kitang sumama sa akin. Ano bang tingin mo sa akin? Babaeng kalat ka rin. Ginagalit mo kasi ako Ikaw na nga itong sinusuyo. Nagpapakipot ka ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Ba't mo ba ako pinakasalan? Aba, sinasagot mo na ako ngayon, Ay, naku, sir. Huwag niyo pong saktan si ma'am. Ano ba? Nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka sa akin. Sir, tama na po yan. Lalo na pag sinasagot-sagot mo ako. Kung di ka rin lang sasama sa akin, balik ka sa dati. Huwag kang lalabas ng kwarto. Hindi. Bakit hindi mo na lang ako patayin? Bakit? Ma'am, tama na po yan. Tama na po. Yan ka! Yan ka nararapat! Manigas ka dyan! Mawag ka sa akin! Palabasin mo ako dito! Pito! Pito! Palabasin mo ako dito! Yan ang parusa ko sa'yo! Kung hindi ka susunod sa lahat ng gusto ko, mabubulok ka dyan! Walang iya ka! Demonyo ka pala! Kampon ka ni Satanas! Pagbabayaran mong lahat ng ito! Nagpunta na ako kay Aling Birang. Pero alam mo bang, hindi niya ako pinakinggan. Tinaboy pa nga ako Ano? Wala man lang reaksyon ng nanay niya? Hindi man lang sila nabahala? Anong klase silang magulang? Ay, yun nga Yun nga. Para na nga nilang binenta ang kanilang anak. Nasilaw sila sa kayamanan ng matandang yun. Ay, anong gagawin natin ngayon, Ruben? Sana may makapagsabi ng kahit konting impormasyon. Para nang sa ganon, may lead tayo. Kanina naman tayo kukuha ng impormasyon. Wala naman tayong mapagtanungan. O Inday, atiran mo na ng makakain ng ma'am mo doon sa silid. Ang sarap pang lasunin matanda ka. Naku,
Napakawalang hiya mo talaga. May sinasabi ka ba dyan, Inday? Ha? Ay, wala naman po, sir. Wala naman po akong sinasabi eh. Ay, sige po, sir. Hatiran ko na po ng pagkain si ma'am. Sige O po. Inday, huwag kang magkakamaling magsumbong ha. Baka pareho ko kayong ikulong ng ma'am mo doon sa loob. Ay, ma'am? Ma'am! Ito po, kumain na po kayo. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay, Inday. Ayoko. Ayoko na. Suko na ako. Nandidiri na ako sa sarili ko para akong hayop kung ituring ng sir mo. Ay, kayo naman kasi, ma'am eh. Bakit hindi pa kayo nagsumbong sa mga magulang nyo? Nung nakalabas kayo dito sa bahay, nung sinama kayo ni sir sa inyo. Natatakot nga ako eh. Ay, ma'am, kumain na kayo. Ang sa ganun eh, lumakas po kayo. Ayaw ko nang kumain! Gusto ko nang mamatay. Dahil hindi ko na talaga kaya. Ma'am, bakit nyo tinabi kang pagkain nyo? Hindi natapon tuloy. Naku po. Ayaw ko na! Sako na ako! Preta! Patayin mo na lang ako! Ma'am. Matapos ng lahat at paghihirap ko! Ma'am. Preta! Masyado na akong naaawa sa inyo. Wala naman akong magawa. Dahil binabantan ako ni sir. Kasalanan yung dati to, nanay, tatay. Kung noon sana'y hindi niyo ako pinilit na magpakasal sa Fredo Neto. Sana'y hindi ako nagdurusa sa ngayon. Kayo ang sumira sa buhay ko. Dahil sa hangad niyong umasenso at umangat ang buhay natin. Ako itong nagdurusa sa ngayon. Paano ba akong makakawala sa impyernong bahay na ito? Paano? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama. Lasing na ako. Mamaya, papasukin ko si Presi sa kwarto. Magpapakaligaya na naman ako sa kandungan niya. Ang sarap talagang papakin ng asawa ko. Sariwang-sariwa pa. O Inday, anong hinahanap mo dyan? Ha? Ha? Anong hinahanap ko? Yun nga. Yun. Ay, Ay, naku po, sir. Wala po akong hinahanap. Alam ko na. Baka hinahanap mo ang susi ng silid ni Presi. Ha? Ay, susi po? Ay, yun nga po ang hinahanap ko, sir. Yun po. Ay, naku po. Ay, hindi po, sir. Hindi. Wala akong hinahanap, sir. Wala po. Sige po, sir. Ay, wala po akong hinahanap.
maglilinis po sana ako. Ay, dyan sa kwarto. Ay, sige po sir, maglilinis na po ako. Nagnoon mo itong babae ito. Parang gumala sa sarili. Kailan ba magwawakas ang kalbaryo kong ito? Buti na lang at hindi kami nabiyayaan ng anak ni Fredo. Dahil kung hindi, dalawa kaming maghihirap. Buti na itong mag-isa. Wala na akong ibang alalahanin pa. Kahit mamatay na ako, wala akong maiiwan. Ay! Huwag mo akong hawakan. Takot ako sa'yo. Huwag ka na kasing tumanggi. Wag! Bitawan mo ako! Matigas ang ulo mo. Ngayon, akin ka na naman, Presi. Wala ka nang magagawa pa. Alipin na kita. Sino ba itong kay aga-aga mga ngapit bahay na yata? Buksan niyo ang pinto! Ay, sandali lang! Narianda! Ikaw pala, Inday! Bakit ka humahangos, ha? Ay, Aling Birang, wala nang maraming tanong. Sagipin niyo po si Presi sa kamay ni Sir Fredo. Ay, yun lang po. Alis na po ako. Inday! Sandali lang! Inday! Bakit? Para akong kinakabahan. Hindi ko naman masyadong naintindihan ang sinabi ni Inday. Ay, naku, may nangyari kayang masama sa aming anak. Ay, Diyos ko, kailangan malaman ko kung ano ang nangyari kay Prese. Ay, Dolpa! Dolpa! Puntahan natin si Prese! Dalihan mo! Dolpa! Ay, halika! Puntahan natin si Prese! Dalihan mo! Ano? May nangyari ba sa anak natin, ha? Bilang! Nagpunta dito si Inday. Parang takot ito. Basta sabi niya, puntahan daw natin si Prese. Si Ma'am Presi, pupuntahan ko siya sa silid. Ma'am! Ma'am! Bakit walang sumasagot? Ma'am Presi! Ma'am! Ha? Ma'am! Naglaslas ka ng pulso! Ay, ma'am, bakit mo ginawa yan, ma'am? Ma'am! Ay, naku po! Hindi ko na... Ma'am! Huwag kang susuko, ma'am. Isusugod kita sa ospital. Parating na sila dito, ma'am. Ma'am! Inday? Presi? Ruben, huwag ka na magsaya ng panahon. Buhatin mo na siya. Buhatin mo na si Ma'am Presi. Isugod natin siya sa ospital. Dali! Presi, lumaban ka. Lumaban ka pa. Nagawa mo na. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano ba itong nagawa ko? Ano ba itong nagawa ko sa aking buhay? Para akong nawala sa aking sarili.
Nagawa kong salta ng aking asawa. Ano na gayon ang kagiharap mo kila tatay at nanay? Malaking kasalanan ng aking nagawa. Napaglaking kasalanan. Ayaw kong mabilanggo. Ayaw pawakasan ko na lang ang aking buhay. Patawad, please. Patawad. Anak, kumising ka. Huwag mo kami iiwan ng tatay mo. Sana mapatawad mo kami, anak. Dahil kami ang may kasalanan ng tatay mo. Hindi ka nakasal sa kanya kung hindi ka namin pinilit. Patawad, anak ko. Patawad. Birang, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa ating anak. Kung gano'n, lahat pala ng pinapakita ni Pedro sa atin, puro pagkukunwari lang. Gandal po. Ayaw ng anak natin na mapahiya tayo. Kaya sinarili na lang niya ang mga paghihirap niya sa poder ni Predong yon. Aling Pira, Mang Dulpo, wala na kayong dapat ipag-alala. Dahil si Sir Fredo, nagbaril siya sa sarili niya. Nagpakamatay po siya. Hindi na umabot ng buhay sa ospital. Mabuti na lang. Dahil kung hindi, makamautangin ko pang buhay niya. Walang hiya siya. Binaboy lang pala niya ang aking anak. Nagmatagal na panahon! Presya, anak, gumising ka na. Gusto kong marinig na pinapatawad mo na kami ng nanay mo. Ruben, gumising ka, anak. Aling Biran. Humihingi din kami sa iyo ng kapatawanan. Dahil noon, hindi maganda ang pinakita namin sa iyo. Kalimutan nyo na yun, Aling Biran. Ang tanging isipin na lang natin ngayon ay ang kaligtasan ni Presi. Ruben, kami tuloy ang nahihiya sa iyo. Wala na po yun sa akin. Alam niyo naman po kung gaano ko kamahal itong anak niyo. Gising na si Presi. Presi? Presi? Ako naroon. Gising ka na, mahal ko. Salamat. Presi, nandito ka sa ospital. Bakit? Nandito? Anong nangyayari? Huwag ka munang magsasalita. Mahina ka pa. Ruben, ikaw ba yan? Oo. Ako nga ito, mahal ko. Salamat. Salamat at buhay ka. Salamat. I wanna break free from the past that's stained. But here you are to remove that pain. How lucky. Magandang hapon po, Aling Birang. Si Presi po. Ay, ikaw pala, Ruben. Sige, tuloy ka. Nandyan siya sa loob. Salamat po. Sige, maupo ka ha at tatawagin ko sandali. Presi! Presi, anak! Nandito si Ruben. Lumabas ka na dyan. Nay?
Ikaw pala, Ruben? Pagpasensyan mo na itong nakayanan kong regalo para sa'yo. Nag-abala ka pa? O sige ha, maiwan ko muna kayo dyan. O Ruben, dyan ka lang. Opo, Aling Birang. Salamat po. Botong-boto na ata sila ngayon sa akin, ha. Tumigil ka nga dyan. Kabiyuda ko pala. Nanliligaw ka na kaagad? Ano namang masama doon? Doon din naman ang punta natin, ha. Hoy, masama yan, ha? Hintay mo muna ang 1 taon at kapag nagbabangluksan ako sa una kong asawa, di, doon na tayo pwede. Ang tagal naman nun. Halos hindi na ako makapaghintay. Hoy, tumigil ka nga dyan. Totoo naman ang sinabi ko, eh. Ang tagal ko nang naghihintay. Ikaw talaga. Alam ko naman yun, eh. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Sa totoo lang, parang nandito pa rin. Sa puso't isip ko, ang mapait kong nagdaan. Parang may takot pa akong nararamdaman sa sarili ko na hindi ko mawabi. Malaki ang trumang inabot ko kay Fredo. Ilang taon akong nagtiis sa piling niya. Ilang taon kong itinako kina nanay at tatay. Sa ngayon, kahit na ako'y nakawala na kay Fredo, bilang ko naman ako ng kahapon niya. Mabuti pa, matulog na lang ako nang hindi ko na maalala pa ang lahat. Pipilitin kong makatulog. Wag! Maaway ka sa akin. Hirap na ako. Walang ibang makikinabang sa'yo, kundi ako lang. Dahil akin ka lang. Narinig mo? Akin ka lang. Akin ka lang. Mawag ka sa akin. Tama na! Tama na! Tama na! Wag! Wag! Tama na! Mawag ka sa akin! Wag! Prese, anak! Prese! Gumising ka! Nananaginip ka, anak! Natatakot ako, Nay. Natatakot ako. Anak, huwag ka matakot. Andito naman kami ng tatay mo. Tahan na, anak. Tahan na. Aling Birang, kumusta na po si Presi? Robert, na-trauma siya sa mga pinagdaanan niya sa buhay. Sa mga ginawa ni Fredo doon sa kanya. Kailangan na muna niya ng mahaba-habang panagpahinga. Ganun ba? Ang akala ko ba okay na siya, Aling Birang? Kasalanan namin ito, Ruben. Kasalanan namin dalawa ng tatay niya. Kung noon sana hindi kami nagpasilaw sa kayamanan, hindi mangyayari ito sa anak namin. Kasalanan namin lahat ito. Kasalanan namin, di Magdal pa mo. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo, Aling Birang. Totoo naman eh.
At sana'y kumalik pa siya, Ruben. Para naman hindi namin sisihin ang aming mga sarili at hindi kami sigilin ang aming mga konsensya. Mawawalan ng pag-asa, Aling Biram. Pasasaan ba't gagaling din si Presi? Gagaling din siya, Aling Biram. Happy wedding sa inyong dalawa. Salamat, Andrea. Salamat. Salamat po. Ay, congratulations sa inyong dalawa. Binabati kayo namin ng happy wedding. Salamat po, Tay. Sana'y maging maligayang pagsasama ninyong dalawa. Ay, dapat igawa nyo naman kami agad ng apo namin. Ngayon naman, ako agad. At kaming dalawa ni Andrea ang ninang. Ano? Mabuhay ang bagong kasal! Ay, bagong kasal! Presi, walang pag-isidlan ang aking kaligayahan sa ngayon. Dahil sa huli, nagkatuluyan din tayo. Ruben, salamat sa tapat mong pag-ibig sa akin. Sa kabila ng madilim kong nakaraan, nagawa mo pa rin akong tanggapin. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Ruben. Ngayon, alam kong hindi na ako magduro sa piling mo. Ruben, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Presi. Mahal na mahal. Tayo pa rin hanggang sa uli. At bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Ay, salamat naman. At ngayon ay maligaya na ang aming anak. Sa piling ni Ruben. At ngayon, nakakasiguro na kami ni Dolpo na magiging tahimik na at payapa ang buhay nilang mag-asawa. Ay, gayon ko lang nakita ang kabutihan ni Ruben. Pagkat sa kabila ng lahat ng panglalait namin sa kanya noon, hindi niya nagawang gumanti sa amin ni Dolpo. Kabutihan pa rin ang kanyang isinukli. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.